Welcome to San Isidro, Northern Samar. Ito ang Barangay Balite ng San Isidro, Northern Samar. Sa banda roon, pakanan, dyan po tayo papasok at pupunta tayo ng Busay Falls. Dito sa baba ito. Patagal na rin akong nakapunta rito, mga 20 years, ganun. Mula doon kanina sa ating dinaanan, babaktasin natin ito ng mahigit 2 kilometro bago makapunta sa falls na yun. Malapit lang pala ito sa kalsada. So, narinig ko na yung pagaspas ng tubig. Pahirapan din palang pag-akyat dito. Grabe. Madalunot. Muli kong nasilayan ang Busay Falls. Maganda pa rin ito. Gusto kong magpalipad sana ng drone kaso medyo malakas yung ulan. Kaya lumipat ako ng pwesto. So sa ngayon, ang tinatahak ko ay gusto ko lang makita kung ano yung dulo ng highway na ito. At dito ko nasilayan, mayroon palang magandang tanawin dito. Ito yun. Ito yung lugar kung tawagin ay Nueve. Sarap maligo, malawak yung kanyang sapa. Oh, naganap ha? No. Wow. Maras ito prituhon. Tugat sila akong panasad ito. Nakita kong bahay doon kanina, oh. Taas, laki, ganda. Pupunta natin. Andito ko ngayon sa tawag dito, kilometro 18. Ito pala yung nabanggit kanina, malapit lang talaga sa highway. Madali mo makita. Ito yung farmhouse. Sige, takyat tayo. Medyo may kataasan nga lang. Let's go. Ang liit nga ng daan. May mga litos. Medyo malayo-layo itong napuntahan eh. Nasa 18 kilometers from the National Road. Mahirap ang daan kasi medyo may mga part na hindi simentado. Farmhouse established since 2019. Malalaki ba yung mga puno? Ano? Ayos. May mga tanim pang pinya doon sa baba. Tapos doon marami pang puno. Laki oh. Dito nakilala ko si Dale. Nakalimutan ko lang ang apelyido. Siyang may-ari ng farm sa lugar na ito. Bata pa siya pero ang kanyang kaisipan para sa pangalaga sa kalikasan siyang una kong napansin. Napaka madiskarte nito at napakagaling. At siyempre dito pinunlakan din niya akong itur sa bahay niya. Actually, nakita ko lang ito sa FB pero nakafocus ito sa mga pananim. Laking gulat ko nang may nakatago palang napakagandang rest house sa lugar na ito. At napag-alaman kong pinaparintahan din niya ito. 3 pangunahing tanim ang kanyang sinasaka dito. Ito ay ang pinya, lettuce at saka dragon fruit. Bagong pitas na bunga. Napakasarap. Pinasyal din niya ako sa greenhouse kung saan doon niya pinalaki ang lettuce sa pamamagitan ng hydroponic system o tubig lang ang ginagamit para pangpatubo. Napakagaling naman, di ba?
kuan. Ina-sterilize na mambunot, ginipabukalan. Muday ni. Oo ni siya nga na daw. Oo. Unsa pagpabukal? Diala ka nakawa. Okay. Ito pala yung mga pamaraan para ma-disinfect o ma-sterilize yung mga gamit dun sa greenhouse niya. Kaya pala wala itong mga insekto. Okay, pinapakuluhan. Dito ay iniikot niya ako dun sa kanyang dragon fruit farming area. Maraming bunga. At siyempre marami siyang kwento paano nito itanim at ilang lahat ito. Medyo naano lang ako kasi hindi pala madaling magtanim ng ganitong klaseng bunga. Kailangan mo talaga siyang ilagay pala sa isang sturdy na base. Katulad niyan, mga semento yan, na poste. Doon pala siya nakalagay. Ababot ito ng 1,000 na poste. Lahat-lahat. At yung method niya, alam niyo ba? Ito ay intercropping. Ibig sabihin, sa gitna may pinya, pero yung minya ay dragon fruit. Napakagaling, di ba? And this time, let's go to San Isidro proper. Tingnan natin kung ano yung pwede natin pagmalaki doon. Tara, doon tayo! Aba, tingnan mo nga naman. Sinong mag-aakalang dito lang ito sa San Isidro Northern Samar? Ganda, di ba? Dito lang ito sa sa proper. Sana makapunta kayo. Sunvic Enterprises. Isa na ito siguro sa pinakamatagal ng tindahan dito sa Northern Samar. Itong Sunvic Enterprises. Since 1977 pa sila. At dito rin sa unahan, may isa pa pala silang tindahan. Pero iba na yung pangalan, Sunvic 1977 Enterprises Corporation. At sa unahan naman ay ang school. Malaki rin yung school nila dito.